finally, yeah. Magagawa ko na tong ube halaya ngayon na kompleto din yung ingredients ko. Last time kasi kulang ng cheese. Kaya ayan, ngayon gagawa ako ng ube halaya. Balatan muna natin at pagkatapos saka natin i-boil. Okay. Kuha ko ng plastic ng basurahan. Uy, grabe, ang lamig ngayon. Okay. Balatan ko muna, tapos balikan ko kayo. Kasi medyo matagal magbalat. Or sige, habang nagbabalat, magkukwentuhan ulit tayo. Ayak! Ano ba sasabihin ko? Ayan. Ayan, so gagawa tayo ng ube halaya. Ayan. Malagkit ba? Naglagay ako ng plastic sa kamay. Wala akong gloves eh. Wag na nga lang. So, ayun nga. Ngayon ko lang nagawa itong ube halaya. Kasi walang time. Medyo na busy. Ang daming mga ganap-ganap. And kanina, sabi ko sa inyo, dapat matutulog ulit ako. Hindi na ako nakatulog. Pag nanay ka pala, hindi ka mapakali pagka wala sa paningin mo yung anak mo. Ganun. So, okay, so habang nagbabalat ulit, eto ube naman ngayon, magkwentuhan tayo. Ano ba yung sasabihin ko? So, bale, kanina kasi, may nabasa akong nagbabasa ako ng mga comments, so as much as possible, nagre-reply din ako para na-appreciate ko kasi yung mga pagko-comment nyo na talagang nag-take kayo ng time para ipaalam sa amin kung ano yung nararamdaman nyo, mga bago naming subscriber, lalo na yung galing kay Sis Mila. So, may isang comment na na-touch ako ba? Kasi hindi ko akalain na sa pag-vlog ko na to, may matatouch kang individuals na alam mo yun, yung parang out of the ordinary napapa-comment sila. Kasi ako ganun din dati nung nanonood ako ng YouTube lang. Ako silent viewer din. So never akong nag-comment sa kahit na sinong pinapanood ko. Until one day, nung nasa UAE ako, out of my busy life, nag-take time ako kasi si Sis Mila, yun yung pinaka-first na comment ko kay Sis Mila, na mihilig kasi siya sa saging na saba. So, since may alam ako na bilihan na dito sa Kathmandu noon, nandun pa ako sa UAE. So, nag-comment ako na, ayun, Sis may alam akong bilihan ng saging na saba. So, yun, simula nun, na-appreciate ko si Sis Mila kasi siya talaga yung type ng tao na hindi ka i-ignore, na pag nag-message ka sa kanya, siya yung unang magkukusang magme-message sa'yo. So, until, ayun, hanggang sa dumating ako dito, message kami, at hanggang sa nag-meet kami. So, kaya idol ko siya eh. So, as much as possible, nagre-reply din ako sa mga comments nyo. Kaya natatouch ako sa mga nababasa kong comments. So, ayun nga, nakaka-touch lang
So, yun yung time na parang, tama yung ginagawa ko, ganun. Na nasa right path ako. Kasi may mga tao na a-appreciate ko ano yung ginagawa namin. Kaya ayun, natutuwa ako. Minsan nga naiiyak pa ako kahit ako mag-isa lang. Ang drama, no? Kasi wala, ano lang, sa almost 2 months pa lang. 2 months? September. Kasi September kami nag-start ng full-time ng pagbablog, pagpo-post. So, end of September siguro ganyan. September, October, November, December. September, October, November. So, almost 2 months namin na pagbablog. As in, na-appreciate na ng mga tao. Sinusuportahan kami. Nyo kami. Kaya, nakaka-touch. Sobra, sobra. Kaya ayun, as much as possible, tinatry din namin, namomotivate kami ng ganun eh. So, tinatry namin na magbigay ng content sa inyo na inspiring, na may matututunan. Hindi naman sa totaling may matututunan kayo kasi minsan ako pa nga yung natututo. Kung para bang, anong tawag nito, as much as possible, tinatry namin ipakita sa inyo ang buhay dito sa Nepal na napakasimple. Simple lang. Tapos, ano ba yun? Yung mga cultures. Tapos yung parang gusto namin ma-feel nyo din na parang nasa Nepal kayo. Parang ganon. Ayun lang. Good vibes palagi. So, yun. Nakaka-touch talaga. Mga comments nyo. Sobra. So, hindi ko akalain na sa pagbablog kong ito is may makaka-appreciate nung ginagawa namin. Sa ganun, almost 2 months lang. Ganun ba? So, ayan, nabalatan ko na lahat. Hugasan ko lang to, tapos saka ko i-boil. Instead na i-boil ko pala, i-pressure cooker ko na lang para mabilis. Okay. Tapos makalat. Ayan. Wala akong gloves kaya tong plastic yung ginawa kong pang gloves. Ayan. Girl Scout. Okay. Maglinis lang ako para makapag-start na ako mag-boil. So, ayan na. I-boil ko lang yan. Pressure cooker ko ng mga 2 whistle. After nun, i-mash. Mash na lang siguro or grate. Kailangan kasi pino. Tubig lang yan. At saka yan. Parang okay. So, ayan. Luto na siya. Malambot na. Ayan. Bale, papalamigin ko lang siya. Tapos saka ko i-grate. So, for now, lipat muna natin sa lalagyan. At pagkatapos, ayan, malambot. Ayan, malambot na. Madulas. Yung mga tongs dito, ewan ko ba, hindi ko maintindihan. Hindi nakakakagat. Ano ba yan? Hindi ko makagat. Ang dulas. Madulas na nga itong, antag na. Madulas na nga itong gabi. Hindi rin siya makakuha. Okay. Ayan, kulay purple yung tubig. So, purple yung ano niya. Ayan. Hopefully, madami siya kasi may pagbibigyan tayo nito pagkaluto. Okay. So, habang pinapalamig ko to, ayan, tignan nyo, ayaw makakuha na, dumudulas. Habang pinapalamig ko to, bale, maligo muna tayo habang mainit ang simoy ng hangin. Ayan ang ganda ng pagka-ubi niya.
Okay, maya naman ulit. Okay. Welcome back, welcome back. Ginabi na tayo sa paggawa nitong ubi halaya. Na-busy kasi kanina. So, ayun, kanina 'di ba pinakita ko na nagpakulo na ako or pre-pressure cooker ko siya ng 2 whistle. So, eto na siya. At instead na i-grate, imamash ko na lang siya. Tapos saka ko gaganon manually blender. So, meron din kami ditong grate na. Eto. Tinutulungan ako ni Javi mag-grate. Meanwhile, So, para mabilis. Kasi medyo madami, hindi ko sure kung kakasya dito sa ano namin. I think it will not be enough in awa. Okay, so mag-mash na tayo. Mag-mash na tayo para mabilis. Tapos, i-diretso na natin ng luto. Wala. Mash is not ano. Ayan. Tayo ako. O di ba katerno ko yung ubi halia? Pati itong pants ko. Color of the day. wow! Kaya lang yung buho ko. Pasensya na wala akong hair net. Kami lang din naman yung kakain. So, okay lang doon. Pero, may papadalan ako nito. Tingnan nyo bukas, may papadalan ako nito. Pag naluto na. So, parang hindi siya doable. Manual blender. Let's try it. Tingnan natin tong manual blender. Kung pwede. So, dito tayo sa manual. Kasi hindi kaya ng pang mashed potato. Kailangan, ano talaga to dapat ginigiling. Kaya lang, since walang panggiling dito sa Nepal, kaya kailangan mag-improvise. Dito talaga sa Nepal, kailangan mostly, pag gustong kumain, kailangan mga improvise ang, wala, mali yata ako ng kabit. Mali nga. Relax. So, ayan, nag-start na kami dito ng, supposed to be, plano ko siyang i-grate, pero gamitin ko tong pang-mash sana. Then, saka ko ilalagay dito. So, may na-mash na ako. Mash kasi hindi siya pino. So, tinutulungan ako ni Javi na medyo na mag-grate. Siya yung nag-grate kasi medyo madami. And then, dapat kasi, ginigiling to. So, since walang panggiling dito sa Nepal, so, improvise tayo. Kailangan kasi pino para masarap. And now, try natin. Since hindi umubra tong pang-mash, dito tayo. So, since hindi umubra tong pang-mash, dito naman tayo sa manual blender. Tapos, baligtad pa ako ng kabit. Nailagay ko na. Ano ba yan? Okay. So, igitna natin. Ganito. Manual tayo. Tingnan natin kung pipino nga siya. Magpipino siya. Kasi ito yung ginagamit ko sa pang-mince ng chicken. So far, okay naman. Nagmi-mince naman siya. Ano ba talaga? Ito ba? Ito, tama naman pala ako ng kabit kanina. Ang gulo-gulo. Ayan. Ayun, tama pala ako ng kabit kanina. Ayan. So, try natin. Hopefully, maging pino nga siya. Ayun, ang galing. Kaya lang, natatakot ako, baka masira. Pero ito yung pipino ko ng chicken mince.
pangit, hindi pino. Much better, great talaga. Epic fail. Huwag niyong gayahin to. Ito lang talaga, great lang. So, ayan ang lalaki niya. Kailangan pinong ganito. Hindi pwede. So, tong ube halaya na to, na recipe, ever since na bata kami, ito lang yung handa namin sa Pasko, okay na. So, kahit ito lang ang ihanda, kahit ito lang ube na to yung ihanda sa Pasko, solve na kami doon. So, ayan, kaya every Christmas talagang laging meron nito. Mini-make sure ko na laging may ube halaya sa table namin. So, ngayon, since nakakita ako ng purple yam or si Habi, binili ako ng purple yam kasi alam niya na favorite ko yung ube halaya. So, kahit hindi Pasko, maghahalya tayo. Papatikim ko to sa kanila. Kasi nung niluto ko to dito, nagustuhan din ni Cham. So, pakita ko din sa inyo yung recipe nito. Baka just in case gusto nyo din gayahin lutuin. Sa mga mahihilig sa sweets, ayan, masarap to. Okay. Medyo marami, mga 2.5 kg to eh. 2.5. So, pag naluto siya, umuunti siya. Ayun, advance Merry Christmas. ang aga ng pagbati. You know? So, and then, what else? Yun lang muna, mag-grate lang muna kami. Pagkatapos, papakita ko sa inyo kung paano lutuin. Okay? So, ayan na. Akala ko kanina na-press ko yung record. So, bali, inuna ko yung butter. After nun, isinunod ko yung milk, yung homemade ko na ebap, at saka yung condensed. After nun, nilagay ko yung sugar at saka cheese. Pinakulo ko lang ng konti. And then, ano na siya? Anong tawag doon? Nilagay ko na tong ube. So, may natira ako dito. So, tingin ko, luto ko to ng second batch kasi hindi kasya dito sa kawa. Yung binili kong magic kawa, magic talaga siya. Nakakaasa. So, ayan. Pwede pa naman magluto tomorrow ulit. Okay. Sige, tikman nyo na lang yung sa panlasa nyo yung tamis kasi medyo yung condensed matamis na. So, adjust nyo na lang yung asukal. Lalagyan ko siya ng konting food color. Yung nabili ko last time. Okay, para maging bright, medyo yung kulay, patahan natin ng konti. Para mag-purple. Okay. Tingin ko kulang pa. So, ibuhos na natin lahat. Medyo matagal lang iluto to. Siguro mga nasa 1 to 2 hours. Ganun. Halo lang ng halo. Medyo nakakapagod. Kaya may assistant ako. Ready tumulong maghalo. Ayan. Pag masarap, mahirap gawin. Iyon ang problema. Okay. So far, sakto lang pala yung ginawa kong pangkulay.
Ingat sa ano kasi na masusunog pagka hindi nahalo. Kailangan alalay lang sa halo. Alaga sa halo. Yan, ganyan siya. So, tingin ko okay na yung pagka-purple niya. Okay, shout out time. So, every Sunday po ang shout out natin. So, sa mga gustong magpa-shout out, every Sunday po abang-abang. Maraming salamat. So, para sa shout out this week, shout out sa mga taga UAE na sina Ivy, Joy at Isa. At sa nasa Pilipinas naman na si Len, shout out sa'yo. If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel, SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.